Okay, magandang gabi po mga kababayan. Ito pong muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Gusto ko pong pag-usapan natin itong tungkol sa mga bilyones ng ating mga mambabatas. 'Di ba? Siguro ko naman po alam nyo na. Balita ito ngayon eh. Ay, actually kahapon pa pala. Kahapon pa itong balitang ito tungkol doon sa nadiskubre na kinita or napasakamay ni Congressman Paulo Duterte na sa loob ng 3 taon wag na nating sabihin kulimbat, mukha pa muntik nang lumabas sa bibig ko, kulimbat eh. Okay, budget para sa kanya napasakamay niya kasi ito naman daw po ay para sa flood control project diyan sa Davao City. Nagkakahalagang 51 billion pesos sa loob daw ng 3 taon. So, ibig sabihin, kung sa loob ng 3 taon, ilang billions ba yun? 10 billion plus kada taon sa loob ng 3 taon. And this 3 taon, doon pa po yun sa loob ng administrasyon ng kanyang ama, si former President Rodrigo Duterte. Kasi nag-umpisa po yan ng 2020, the years 2020, 21, and 22. Talagang nasa loob pa ng kanyang his father's presidency. 51 billion. Okay, mga kababayan? Just think of it. How big is that money? Hindi man lang 51 million, kundi billion. I just can't imagine how much, how big, gaano ba ka, pag pinagpatong-patong mo, gaano kataas yun? Ngayon, flood control project. Isang congressman. Mga kababayan, sa totoo lang, ano bang trabaho ng isang congressman? Congressman, senador, di ba sila ay lawmakers, mambabatas, tagagawa ng original na batas, taga-amyenda ng dati ng batas, taga-revise, paperwork, mental work, hindi naman po physical. Sa totoo lang mga kababayan, di ba, wala naman sila dapat kinalaman sa mga infrastructure projects. Kasi ang departamento na namamahala dyan ay yung DPWH. Kumbaga, it's a double functioning. Ano bang tawag doon? Overlapping of functions. At just imagine mga kababayan, 50 million, 51 billion sa isang flood control project ng isang bansa, isang syudad lang. Actually, hindi isang syudad, kundi isang distrito lang. Dahil ang isang congressman, isang distrito lang naman ang pamamahalaan niya. So kung magkakaroon siya, magpapagawa siya ng mga proyekto, doon lang yun sa kanyang distrito. Hindi naman yun covered yung buong Davao province. So, ang question ngayon, sa ganito po kalaking halaga, nailagay nga ba sa proposed project na flood control? Well, hindi po tayo taga Davao, so hindi natin alam. Hindi pa ako nakarating ng Davao. So, mga taga Davao lang po ang makakasagot niyan. Mga, anong distrito ba siya? 3rd district? Whatever district is that. 1st, 2nd, 3rd district. So, yun pong mga Davaoeños na
Diyos ko, kakaumpisa lang, nangangatin naman ang lalamunan ko. Gas-gas na. So, yung mga Davaoenos po na mga constituents sa distrito ni ni Pulong Duterte. Sorry po. Kayo lang po ang makakasagot niyan. Kung kumusta na ba yung baha dyan sa inyo? Na-solve na ba? And even then, 51 billion para sa flood control project ng isang distrito lang. Actually, itong amount na ito, parang kaya na ito para sa isang buong bansa. Napakalaki po nito. Sana naman kung talagang napunta nga doon. But even then, ganun ba kalaki ang mauubos na pera para sa ganong klaseng proyekto? Well, according to the Appropriations Committee Chair, Congressman Eli Saldico, na taga dito yan sa 2nd District ng Albay, dito sa amin. Kilala ko yan. Hindi kilala na personal na kakilala, kundi kilala ko. Na siya po itong nagbubulgar, naghahabol nitong 51 billion na napasa kamay daw ni Pulong Duterte. Isn't this the same congressman who was involved doon po sa overpriced laptops for the teachers sa DepEd? And not only that, isn't this the same congressman also involved in the Farmally scam? So, kumbaga, bulgaran kayo ng mga baho, pare-pareho naman kayong mababaho. And this Congressman Saldico, kumusta na po, sir, yung hinahabol ng sister ko na kanyang mga unpaid commissions and unpaid bonuses and mga benefits like hospitalization, Medicare, Pag-ibig. Kumusta na? Ilang taon nang hinahabol yan ng sister ko. Mga unpaid benefits and commissions and Christmas bonuses for a period of 20 years. 20 years na nagtrabaho ang kapatid ko. Actually, hindi ko naman dapat ito babanggitin kasi ang target natin dito is mga congressman at si Pulong Duterte. Kaya lang naalala ko lang Itong kapatid ko kasi, sabi ko nga sa kanya, bakit hindi ka dumirekta kay Saldico? Anyway, mag-close naman sila. Ang ugali kasi nitong kapatid ko, hindi siya pala sumbong. Actually, hindi naman po talaga si Saldico ang nang-api sa kapatid ko. Mga tauhan niya. Mga tao, mga managers, nito ni Kong Saldico. Hindi yata niya alam kung anong pinaggagawa ng mga tao niya sa kapwa, mga kaopisina, katrabaho. Especially dito sa kapatid ko. Matagal, idinimanda na nga sila, SunWest. Idinimanda na kayo ng kapatid ko dahil hinahabol niya. Dinala niya sa NLRC, sa Labor Relations. Na ngayon, alam mo ang ginawa ng mga ito, ng SunWest? Gusto lang bigyan yung kapatid ko ng 10,000 pesos. Kita mo mga kabastusan nito? 10,000 pesos na ang hinahabol na amount ng kapatid ko is at least 5 million. 20 years na pagsisilbi. Anong project yun? Yung Pristine po. Yung Pristine Memorial Project na yan, baby project po yan ng sister ko. Siya ang may ano niyan. Siya ang may idea niyan.
project pa niya yan sa Manila, dinala lang dito. Dapat sana yung kapatid ko, co-owner ng Pristine. Pero pumayag na lang siya na maging manager. And then like kalaunan, kinainggitan siya. Gano'n naman kasi ang kapalaran ng pamilya namin, lagi kaming kinakainggitan. Kahit saan kami pumunta, kinakainggitan eh. Even dito sa sarili naming tunubo ang barangay. Kaya nag-alisan na sila dito, mga kapatid ko. Ako na lang natira dito eh. Ngayon, napasadahan ko lang po ito. Attention, Congressman Saldico. Ibigay nyo na yung hinahabol ng sister ko. Kailangan niya yon, matanda na yun eh. Gusto naman niyang ma-enjoy yung pera. Pumapayag na nga siya ng kahit na 1 milyon na lang. Sa hinahabol niyang 5 million. Sabi ko sa kanya, ba't ka pumayag? Kailangan maski 3 million. 20 years na hindi ninyo ibinigay yung kanyang mga benepisyo, mga bonuses, mga komisyon. Sweldo lang binigay ninyo. Kanya na project yan. Siya ang may brainchild niya yan. Kanyang idea yan. Kanyang project. Dapat sana kapartner siya dyan eh. Ngayon, balik tayo dito sa mga congressman. Bakit naman po kasi itong sistema ng gobyerno natin, bakit ang mga lawmakers kailangan sumawsaw sa mga infrastructure projects? Including itong Saldico. Diyos ko naman, ang laki-laki naman ng ang laki-laki yata ng pera na pa sa kamay ninyo. Yung sa Parmali, yung sa alam dito yun, na-involve kayo sa Parmali. Tsaka yung dyan sa, di ba, Sunwest Construction, bakit ma-involve sa medical supplies? Tapos itong overpriced laptop, billions. Pero yung project dyan na yung condominium dito sa Legazpi, hindi matapos-tapos. Ang pangako na inumpisahan ko yun na hulugan, 2015 ko kinuha yung investment ko dyan. Ang sabi, 2018 i-award na. O ano na ngayon? 2023. Ni hindi pa itinatayo yung building. Nasaan ang pera? Kaya sa totoo lang, wala akong kinakampihan kahit na itong Pulong Duterte na ito. Pare-pareho lang kasi kayo dyan eh. Pare-pareho naman kayo birds of the same feather. Pare-pareho na naman kayong mga magnanakaw. Nakakagulat. Alam nyo, tuwing maririnig natin, kaming mga karaniwang mamamayan, pag naririnig namin yung mga nabubulgar ninyong mga pera na ewan kung saan ninyo pinagdadala, pinagkukukuha ninyo from the taxes of the people, billions. Naiisip ko po, napakakalaking pera nito. Isang congressman, 50 billion? Isang congressman, 2 billion? Pork barrel? Ilang congressmen yan? Ilang senador? Aside from that, yung iba-iba pang mga opisyal ng gobyerno. By the billions ang bilangan. Ibig sabihin, sobrang mayaman po pala ang bansa natin. Mayroon tayong ganyang kalaking pera. Pero oras na may hinihiling ang mga tao na ganito, halimbawa na lang, dito na lang ulit sa lugar namin. Yung ilog dito na ang tulay dyan, hindi yan pagawa ng gobyerno. Walang ginagawang tulay dyan ng gobyerno. Ang tulay dyan na tinatawiran po namin, pagawa ng private sector. Noong paper company dyan, nakikidaan lang yung mga tao. Nakakahiya, di ba? Dapat nga government ang magpagawa ng tulay.
Ngayon, yung tulay dyan na naputol noon, nung bagyong Rolly ba yun, na nahirapan kami, hindi kami makatawid, iikot pa kami sa kabilang napalayo yung rota. Isang biyahe, 200 pesos sa tricycle. Dahil naputol yung tulay. Ngayon, ginawa. Akala ko pa naman po, matatapos yung tulay na yan, magandang tulay daw hanging bridge. Maganda naman sana, kaya lang puro drawing. Akala ko nung 2022 na eleksyon, ay gagawin na, tatapusin na. Hanggang ngayon, nandyan, nakatiwangwang, walang tulay. Ang tinutulayan pa rin namin, yung ang nagpagawa, private sector yun. Kailan kaya yan gagawin? Paano pag nagkabagyo na naman uli? Na masira na naman itong temporary bridge dyan. Ang laki-laki ng pera, naririnig natin, mga bilyones ang pinag-uusapan. Pero, napakaigsing tulay, hindi magawa-gawa. Siguro ko, hindi naman siguro yan uubos ng 50 million. Maigsi lang naman Kung walang mga SOP, mga tongpat na yan, baka hindi pa umabot ng 50 billion yan, 50 million. Baka 20 million pwede nang magawa yan. Alam mo, nakakalugi kasi sa gobyerno natin, itong mga tinatawag nila mga SOP na yan, mga patong na yan, mga tong pats na yan. Ang sasalbahin ng mga politiko natin kasi, mga buaya. Hirap na hirap yung mga tao. Hirap na hirap kami, Magkanda, halos matanggal na yung puso atay namin kapag nalulubak yung sinasakyan. Dahil lubak-lubak yung daan. Pero ang daming ang pinag-uusapan, bilyones Sa totoo lang, maraming pera ang Pilipinas. Mayaman tayong bansa. Kaso itong mga nagpapalakad ng kapirahan natin, hindi naman mismanagement yung tawag dun Ibinubulsa. Ngayon, malabo po kasi na mabago ang sistemang ito. Dahil, itong mga taong involved sa pagbubulsa ng mga pera, sila yung gumagawa ng batas Sila. Kaya nga, kahit na ipinagbawal na yan ng Supreme Court, yung pork barrel, tuloy-tuloy pa rin. Kasi sila nga yung gumagawa ng batas, sila yung gumagawa ng budget, sila yung may hawak ng pera, sila yung bangka. Ngayon, bakit naman kasi, sino po ba kasi dapat, mga kababayan, hindi ko lang alam kasi hindi naman ako matalino Since, may desisyon na ang Supreme Court na pork barrel is illegal, unconstitutional daw, hanggang doon lang ba yun? Supreme Court? Hanggang dyan lang po ba yun na it's unconstitutional? Sino kaya ang magpupulis? May desisyon ng Supreme Court na bawal ang pork barrel. Pero bakit hanggang ngayon nangyayari? Palalangan ng palaki ang mga kinukulimbat Dati kung mga millions lang, 10 million, 20 million, hanggang sa naging 100 million, ngayon by the billions na. At itong bilyones ni Pulong Duterte na ito, na nangyari nung kapanahunan ng kanyang ama, sasabihin ba natin na walang alam yung ama niya? Hindi kaya alam yun nung tatay niya na si PRRD? Si Digong? Baka ngayon pa ang nagturo Dahil itong anak niya, first timer na congressman. Siya dati ang galing ng Congress, tapos naging mayor ng ilang taon. Kumbaga yan ang utak ng kulimbatan sa pamilya nila. Turo yan ng ama. Kaya nga siguro pinatakbo ng congressman, ilagay dyan.
At tinuruan pa na, itong komite ang hawakan mo, boy. Anak, ito ang hawakan mo, itong hingiin mo na komite. Yung namamahala sa budget. Hindi kaya? Tapos, look who's talking, ha? Kung makapagsalita, kesyo, ang Congress daw ang pinakabulok. Samantalang galing din siya dyan. Nagkinabang din siya dyan. Puro nga lakwat siya yung ginawa niya. Wala naman siyang ginawang batas. 'Di ba? Tapos ngayon, isinaksak niya dyan yung anak niya. Tapos tinuruan niya na ganito ang gawin mo. Dahil since si Pulong ang tagagawa ng budget, siya na rin ang naglagay ng amount para sa kanya. O nasaan na ang 50 billion? Kung sakali man na talagang gumawa yan ng flood control project, hindi naman uubusin yun. Sige nga, kayong mga taga Davao dyan, sa distrito ni Pulong, may baha pa ba? Kayo makakasagot. Ang laki ng perang kinulimbat niyang congressman ninyo. O kanina lang, yung balita na naman, si Junggoy Estrada. Asus, di ba napawalang sala siya doon sa plunder? Tapos nakabalik ulit, senador. Kisyo hindi raw guilty? Natural. Paano hindi maa-acquit yan? Anak yan ng dating presidente, anak ng sikat, anak ng mayaman, anak ng makoneksyon, kayang magbayad. Hindi ako naniniwala na hindi guilty si Estrada. Diyan sa ikinaso sa kanyang plunder. Pati yan si Bong Revilla. Kaya lang naman po yung mga yan naa-acquit dahil pinapaandar ang pera. Bakit, Sultana, nakita mo ba? Yan na ang kagawian. Huwag nyo kaming, hindi naman tayo tanga, mga kababayan, para hindi natin malaman yan. Ligtas sila lagi, silang mga sikat. Tapos nakakabalik ulit sa pwesto. Di ba dapat sana may batas na yung mga naakusahan ng mga ganito katinding mga krimen, dapat hindi na yan binibigyan ng pagkakataong makabalik sa politics. Nabubulol tuloy ako. Hindi na yan dapat banned na yan para tumakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Di ba dapat ganun, mga kababayan? Kasi nga, mayroon ka nang nagawang, lalo na yung pagnanakaw ng pera ng bayan. Nagre-rebelde tuloy yung mga kuto ko sa ulo. Di ba? Naakusahan ka na. Hindi malayong gagawin mo uli. Ito si Bong Revilla, si Jinggoy. Buti pa yung walang kasong ganyan yung kapatid niya. Sino ba yon? Si JB Ejercito. Mas maganda pang performance nun Na dati pa inaaway nito ni Jinggoy. Luko-luko tong Jinggoy nito siya na nga yung anak sa loob. Aawayin pa yung anak sa labas. Mas matino pa yun yung anak sa labas na yun. Ito mo, yun, kumakalaban yun dito sa pambubuli ng China sa West Philippines Pero si Jinggoy ba, may narinig ba tayo? Ngayon nga, yung pang-iinsulto ng China sa Pangulo natin, Pangulong Bongbong natin, na kesyo magbasa ng marami pang libro, na parang ibig sabihin, ang presidente natin ay estupido, bobo, tanga, hindi nagbabasa. Pero may narinig ba tayo dito sa mga senador, kay Jinggoy, na may umalmaman lang ba? Sa mga politicians natin? Wala man lang nagtanggol kay Bongbong Marcos, presidente natin. Solamente si Gibo Teodoro. Tapos mga netizens, vloggers. Kami lang po ang nagtatanggol sa Pangulo. Pero kayong mga nandiyan dyan, lalo na itong kapatid ni Bongbong Marcos na
naturingang kapatid, ate, super ate ko, no? Imbis na ipagtanggol yung kapatid niya, sinang-ayunan pa yung ginawa ng China. Tanga! Tarantada! Tarantadang super ate ko, no? O, napalayo na naman yung kwento ko. Nandun tayo sa bilyonis ni Pulong. Saan tayo napunta na naman? Alam mo, tapusin ko na itong topic na ito. Kaya, nung maano na naman yung lalamunan ko eh. Sumasakit. Sana po, pagtuunan ng pansin itong, habulin itong perang ito. Hindi ito bastang halaga ng pera. 51 billion? Saan ito napunta? For sure, hindi naman ito naubos, na ginamit. At bukod yan kay Pulong Duterte, yung iba pa dyan. Hindi lang yan si Pulong Duterte. Ilabas nyo yung mga perang yan. Kailangan natin yan na, bakit hindi yan ipuhunan sa isang state-sponsored na kumpanya, mga negosyo, para makauwi na yung mga OFW? Huwag nang naga-abroad. Or, ibili ng mas marami pang armas para dyan sa pagproteksyon ng ating mga isla dyan sa West Philippine Sea. Or pagde-develop ng paghukay ng ating mga natural resources, ng mga gaas natin dyan, ng mga mina. Di ba? Ano nangyari doon sa Ligwasan, Mars, dyan sa Mindanao? Wala na tayong balita. Yang Bataan Nuclear Power Plant, nasaan na yung mga windmills para bumaba ang presyo ng mga kuryente natin? Ang dami po nating pwedeng pagkagastahan ng pera na ang magkikinabang ay yung buong bansa. Kaming mga mahihirap, mga pobre, mga karaniwang mamamayan na kami rin naman actually nagbabayad ng buwis. Kayo mga mayayaman, malay ko kung nagbabayad kayo ng buwis. Ninanakaw nyo nga yung mga buwis. Sa totoo lang, ang pinipressure nyo magbayad ng buwis, itong mga maliliit, mga middle class, mga empleyado, maliliit na mga negosyante, mga single proprietorship na maliliit na negosyo. Ang higpit-higpit ngayon, dito lang sa bayan namin eh. Ang dami ditong ipinasara ng mga maliliit na negosyo dahil daw, yun na nga, hindi rin nakakabayad ng tax dahil nagtatago din siguro. Pero kung magpapasara kayo ng mga negosyo, bakit ang tinatarget lang yung maliliit? Mga mini grocery, sari-sari store, maliliit na meat shop, mga mulinuhan, yung rice mill na maliit, pati yung kaibigan ko dyan na ang tawag dito, yung welding shop, ipinasara ng mahigit isang buwan dahil hindi nagre-renew ng permit. Siyempre, pag nag-renew ka ng permit, may mga babayaran. O, kung ginagawa ito sa maliliit, ginagawa ba ito sa malalaking negosyo? It's very unfair. Yun lang ang pinagbabayad ng buwis, itong maliliit. Pero yung mga bilyonaryong mga taipans na yan, mga tax evader yan eh. Kita nyo yung si Lucio Tan nga, ilang bilyon ang hindi niya binayabayaran. Oh, yung mga malalaking negosyo, sila pa yung nagpapalibre. At yung mga empleyado nila na ang mga sweldo minimum wage, yun pa ang tapos na nakawin ng mga lawmakers, ng mga politiko. Mga kababayan, kailangan habulin ito. Itong 51 billion na ito ni Pulong Duterte. At itong mga maanumalya din na mga project ni Saldico. Hoy Saldico bayaran mo na yung kapatid ko. Hindi mo yata alam yung nangyayari dyan sa kumpanya nyo, dahil sa ang dami-dami mo kasing negosyo, ang dami-dami mong inaatupag,
Pero yung sarili mong kumpanya, hindi mo alam na inaapi na yung ibang, hindi mo alam yon kung yung ginagawa niya sa kapatid ko. Sana makarating ito sa iyo, no? Bayaran mo na ang kapatid ko. Dahil yung kapatid ko, malapit na mag 70 years old yon. Gusto niyang ma-enjoy yung pera. Magta-travel siya. Hindi mo yata alam eh. Ninigo-negosyo ka na napakalaki, hindi mo palang kayang i-monitor. Monitorin mo. Tawagan mo, kausapin mo yung kapatid ko. Total, mag-close naman kayo eh. Hindi lang guys yung pala sumbong. Hindi yung nagsusumbong sa iyo ng mga sama ng loob niya. Inapi yung kapatid ko nung mga managers mo. Diyan, Sunwest. Baka hindi na yan mahintay ng kapatid ko. Ibigay mo na habang nakakapaglakad pa yon. Gusto yun mag-travel. Habulin natin yan mga kabayan. Tama, hindi. Okay, hanggang dito na lamang po at masyado nang mahaba, masyado akong matabil. Okay, thank you for watching and see you in my next vlog.